Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Uy, eksakto en punto. Alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Muling hinaras ng China ang Pilipinas. At sa panibagong pagkakataon, ginamitan ng tinatawag na long-range acoustic device. Ang barko ng Philippine Coast Guard sa Zambales Coast sa West Philippine Sea. Ang long-range acoustic device ay isang specialized loudspeakers na maaaring maglabas ng mataas na lakas ng tunog na maaari daw pong makapinsala sa eardrums at permanenteng pagkawala ng pandinig. Bago yan Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson ng Coast Guard for West Philippine Sea, gumamit nga nito ang China nitong long-range acoustic device upang pigilan ang BRP Cabra na makalapit sa kanilang barko. Ang Chinese Coast Guard vessel ay limitaw kasabay ang tinaguriang Monster Ship, ang pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo na noon pang January 4 na ispatan sa labas ng Capones Island sa karagatan na malapit sa Zambales. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the engine. Maganda morning. Go across the track. Lamig. Lamig. Viaduct looms like Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. line. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Winds Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? on together. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo. Hold hands Yung parang ang dating long-range acoustic device. Yung nakatutulig. Nakatutulig. Makabasag eardrum, sabi nga. Ito. Pero dito, kapag nilakasan ninyo ang inyong radyo at nadaanan kayo ng ating ubod ng lakas, pumapagaspas! Agent na si Sherwin Alfaro, basag man ang eardrum ninyo, May kita naman may kayo. kita naman kayo. Yeah, may 1,000 piso kayo at meron kayong grocery. Ayan, Tama, Monday ngayon ha. Monday na Monday. At sabi nga nila, itong petsa na to ay petsa de peligro. Oo Na nga. ubus na. Ubus na, yung ubus na. sinahod. Oo. At naghihintay ka na lang na makaabot yung natitira doon sa susunod na
nagpapasweldo. Ayan. Ang problema pa, ito palang buwan ng Enero ay hanggang 31. Oo, haba. Tingnan mo na. So kung ang inyong employer talagang sumusunod sa mga panuntunan, pinairal ng Labor Department ng paggawa, sa 31 pa kayo pasasahurin. Totoo. Sa Biyernes pa. Meron namang 30 pa lang Nagpapasweldo na yan. Pwede na. nang idot-dot dyan. Sa ATM. Ayan. Bukod ho dito sa makabasag eardrum na ito ng Chinese Coast Guard, ito palang bagong NCRPO Chief Cumbachero ay galit din sa mga maiingay. What? Ang tumutugon sa pangalang Anthony Aberin. Ayan. Anthony nga ba first name niya? Oo nga. General Anthony Aberin. Si General Anthony Aberin. Galit pala ito sa mga nagbibidyoke at karaoke. Ganon? Doon sa mga lagpas na sa oras. Tama. Tama totoo naman. yan. Ang dami talagang ganyan. Doon lang sa amin General Aberin, puntahan mo nga yung mga maiingay doon sa paligid namin. Saan ba yan? Sa may bagong silangan? Sa may bagong silangan. Pero minsan maabot pa ng madaling araw Hindi, sobra naman yun. Ang lalakas pa. Nilalakasan pa yung kanilang pagbirit. Bidyoke. Mga pagbirit. Meron mabuti kung nasa tono. Buti sana kung nasa tono ayan Birit no more. Bakit naman? Sabi Ryan, nakikita mo ba rin? Nakikita mo ba rin? Si ang ideal wedding ni Shaira. Ba't naman ikakasali yan ang suot niyang bata na yan? Sino ba rin? Si Shaira. Shaira Diaz. Si Shaira Diaz pala rin. Saan ba lumalabas itong si Shaira? Baka ang alam ko si Shaira Magdayaw. Oo nga Dati, meron Shaina pala yun. Shaina. Meron palang Shaira Diaz naman. Ayan, at wedding na ang binabanggit. Wedding na. Pero nakatupis. Nakatupis. Aba. Ito nga si ating palagay ko si Kuya Rocky Nazareno may kagagawan yan Ganun ba? Tempo sa tempo. Tempo 1,600 daw po ang napagmulta dahil sa pagbirit ng lagpas sa oras. Meron palang pinaiiral na mga panuntunan dito sa Metro Manila na ang bidyoke, karaoke hanggang alas 10 lang ng gabi. Ayun. Paglagpas na huhulihin na kayo. Ayan. Parang pare-pareho naman yung ordinansa ng iba't ibang mga LGU, 1,000 pesos first offense. May mga lugar na 1,000. Pero ang Caloocan pala mas mahigpit. Bakit? Ano ba ang sabi ni Mayor Along Malapitan? 5,000 pesos. 5,000 ang multa? Totoo ba ito, Mayor? Kung walang pambayad. Ikukulong. Gano'n ng isang buwan. What? Doon ka kakanta. Doon ka kumanta ng kumanta. At bahala na yung mga kakosa mo ron. Sa'yo. Kung sila'y papalakpak o kung ikaw ang papalakpakan nila. Kung ikaw ang kung ang punong tenga mo ang lalagapak. Totoo yun, kumbachero. Ito'y parang maliit na bagay lang. So yun, nakakatuwaan lang naman. Pero karapatan naman namin na maging masaya. Pero tandaan po natin, tuwing ang karapatan natin ay nakakatapak na sa karapatan ng iba, hindi na karapatan yun. Totoo yan. Hindi na po karapatan yun. Sabihin mo, linggo naman Linggo, babawalan nyo kami. Yun na nga, linggo nga, kinabukasan. May pasok. Tama ito. Wala naman kaming pasok yun na nga, yun na nga yun. Pag sinabi nung tambay na wala siyang pasok, kaya pwede siyang bumirit ng bumirit. Isipin ho natin yung mga kababayan nating maagang gumigising, madilim pa, tapos madilim na rin na makakauwi ng bahay. Kung yun sabik na sabik sa pahinga yan. Kailangan ng pahinga. Makita nyo yung mga kababayan natin na pumapasok na para wag maipit ng traffic. Maagang maaga umalis ng bahay. Puro tulog.
Ayan, tulog. Oo. Puro tulog. Dahil mga nakikita mo sa bus, sa jeep. Sa bus, makakakita ka nakatayo, tulog eh. Tulog, oo. Oo, nakatayo sa bus. Mm. Nakahawak ka lang na ganyan sa may hawakan dyan eh. Oo. Oo, pero Makakatulog talaga. makakatulog dahil patam-pata. Gawa nung wala nang sapat na oras ng pagtulog sa kanilang tahanan. Oo, bukod sa talagang nagsusumikhay, dahil pa rin sa kalagayan ng traffic natin. Lalo na kung ikaw umuuwi dyan sa gawin ng Camarin, Caloocan, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Dadaan ka dito sa Fairview, dyan sa Commonwealth Avenue. Tapos ang pasok mo sa Makati. Talaga ang naman. trabaho mo sa Makati, Talaga. dadaan ka pa ng EDSA. Nako po, inang. Talaga naman. Kaya nagtataka ako kung Bachero, ito na naman tayo. Secretary Jimmy Bautista, sir, ano na ba nangyari sa MRT-7? Oo nga, ano. Wala, ito yung makikita ko nung araw siguro mga 2-3 years ago, sabi ko malapit na. Oo, malapit Meron na. pa kang train na naka-parking doon sa tapat ng Central eh. Tsaka sabi ni Secretary Togadi nun yun nga, dahil dumating na yung mga tren na nandyan, meron ba siyang binabanggit na partial operability. Ayan, yan ang laging binabanggit ni Secretary Togadi. Yun lang mga tapos na istasyon, doon lang muna. Kasi, Paanda rin na yan. Gaganahan, yung hindi pa tapos, magsusumikha yun eh. Oo, halimbawa, mula lang muna kung hindi pa tapos yun sa San Jose del Monte, mula lang hanggang dyan sa Batasan. Halimbawa. Batasan hanggang saan ba nag-uumpisa? Hanggang dito sa Pilcoa. Di at least may gumagana. But Secretary Jimmy Bautista, Secretary, baka naman pwede yun ang pagulungin yan. Baka naman. May balita kami na dahil sa kabagalan ng DOTR, may nag-resign na kayong USIC dyan. Naku po, na may kinalaman sa railway. Naku, ayan. Ang ganda-ganda nung plano dyan, Kumbachero, MRT-7, kung galing ka ng San Jose del Monte, aakyat ka lang doon sa MRT-7, bababa ka dito sa Central Station, diyan sa may Trinoma. Sa Trinoma, maaaring pumunta ka sa, halimbawa, kung tapos na rin. Pupunta ka ng Makati, lipat ka ng MRT. MRT-3. Pupunta ka naman ng North Caloocan kasi galit ka, ng Monumento, galing ka sa North Caloocan, sakay ka naman ng LRT. LRT. Diba? Tatawid ka lang. Kung pupunta ka, may pupuntahan ka sa Barrio Obrero, LRT ka din. Kaganda, diba? Ba't ano ba nangyari? Mr. President, ito pong mga legacy na to, legacy projects to kasi pagka natapos yan, legacy yan. Matatandaan yan. Wala Baka tapos na Administrasyong Marcos, wala pa rin ito. Wala pa rin yan. Mamata-mata tayong ganito at ang pinag-uusapan pa rin natin mga puyat nating mga kababayan, pagod na pagod sa traffic. Nako po. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos. Mga taga Tugatog, Malabon, Ayan lakasan pala. na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. At ang inyong mga gadget dyan at andyan at gumagala, pagala-gala ang ating ubod ng lakas. Ayun. Pumapagaspas na si Sherwin Alparo para mamigay ng pera. Oras po natin. Achi Edelingo, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita, susunod na. ACS Balita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, January 27, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 10 taong gulang na science whiz mula sa Mindoro, nalalo ng gold medal sa 6th Copernicus Olympiad. Unang oil price rollback, kasado na bukas. Ballot printing tuloy na rin ngayon. 3 Marian Shrines itinaas sa National Shrine status. Ikalawang kaso ng MPOX na itala sa Baguio City. Ama na buryong na ireklamo ng rape ng live-in partner. Anak hinostage sa Rizal na rescue. Suspect arestado.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Isang 10 taong gulang na grade 5 student mula sa Oriental, Mindoro ang nanalo ng gold medal sa 6th Copernicus Olympiad na ginanap sa Houston, Texas mula January 5 hanggang January 10. Ang pambihirang katalinuhan at hilig sa agham ang nagdala kay John Marinas sa tagumpay at nakipagkompetensya ito sa Natural Science category. Bukod sa gold medal, nakakuha rin itong si John Marinas ng third place category sa grade 5 and 6. Isang remarkable feat o kahangahangang tagumpay para sa isang batang katulad nito. Ang Copernicus Olympiad ay isang global science competition na sinusubok ang mga mag-aaral mula sa buong mundo sa natural science, physics, astronomy, film, entrepreneurships at maging sa mathematics. Si Jan ang pinakabatang miyembro ng Philippine team na kinanibibilangan ng 5 pang estudyante na nakakuha rin ng medalya sa sinalihan nilang iba't ibang kategorya. Kabilang itong si Rihan Felminia Acevedo, nakakuha rin ng gold medal at second place absolute winner, Natural Science Category 4. Congratulations! Samantala, ito naman ang matagal nating inaasam-asam matapos ang 3 linggong sunod-sunod na oil price hike. Asahan naman daw po ang rollback bukas. Sa pagdaya ng Department of Energy, bababa ng hanggang piso kada litro ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Pati ito sa 4 na araw na kalakalan sa Mine of Platte, Singapore. Kailan sinabi ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE, may posibilidad na hindi gumalaw o magbago ang presyo ng diesel. Ha? Yun pa naman ang importante. Oo, yun pa Bakit? naman ang Bakit importante? Alam mo na, yun ang ginagamit namin. Kaya pala. At saka mga jeepney driver. Siyempre. Mga jeepney driver. Paliwanag ni Romero, ang muling pagbubukas ng mga oil refinery at mga daungan ng US Gulf Coast kasama ang Texas ay nakaapekto sa presyo ng crudo. Alas 6:25 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Tuloy na ang pag-iimprenta ng mga balota sa araw na ito ng COMELEC. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi na sila magbubura ng pangalan ng mga kandidato sa balota sakaling bawiin ng mga ito ang kanilang kandidatura. Tanging gagawin na lamang anya ng komisyon na ideklarang stray ang mga botong mapupunta sa kanila. Matatandang itinigil ng COMELEC ang pag-iimprenta ng balota matapos katigan ng Supreme Court ang petisyon ng ilang na-disqualify na kandidato. Yun na muna, ganun din pala magiging ending. Ituturing na stray. Yung mga na-imprenta tapos disqualified. yung kumpatsero. Tsaka yung umatras tulad ni Pogi. Na disqualify siya. Nabigyan siya ng TRO pero siya na mismo ang nagsabing umatras na. Ayun, rin naman yun, nakipagbakbakan at dinamay pa tayo lahat tapos atras din pala. Alas 6:27 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Arestado ang isang 26 anyos na ama matapos gawing hostage ang 1 taong gulang na anak na babae sa Taytay, Rizal. Ayon sa pulisya, naganap ang hostage taking sa may C6 Road, Barangay Santa Ana, dakong alas 7 ng gabi. Bitbit ng sospek ang paslit na anak habang hawak-hawak ng isang patalim at inambaang sasaksakin ang bata. Nako po. Tumagal ng mahigit 1 oras ang negosasyon sa mga otoridad bago ito tuluyang napakalma at na-rescue ang biktima. Batay sa report, nagugat ang pang-hostage dahil sa pagtatangka nito na matakasan ang isa pang krimen na ginawa niya sa live-in partner. Napag-alaman na paulit-ulit pala nito hinalay
ang 13 anyos na anak ng kanyang live-in partner. Ayon sa kinakasama, tila ginawang sex toy ang kanyang anak dahil tuwing may pagkakataon ay ginagahasa nito ang kanyang anak sa una. Naghihimas na ngayon ng rehas na bakal ang sospek at naharap sa patong-patong na mga kaso. ACS Balita. Alas 6:28 ang ating oras. Maya pa ba kay Kong Ane mga kabalen? Gising na ba kayo? Naitala ang ikalawang kaso ng Mpox sa Baguio City isang araw matapos makarecover sa sakit ang unang pasyente. Ayon sa Baguio City Public Information Office, isang 22 anyos na lalaking residente ng lungsod ang natukoy na second Mpox case. Pero batay sa record, wala itong anumang travel history sa labas ng bansa. Ayon sa pasyente, nakaranas siya ng matinding mga sintomas ng trangkaso na sinundan ng rashes sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang kamay, mukha, dibdib at sa puwetan. Lumabas sa test results na positibo nga sa type 2 monkeypox. Pareho sa uri ng Mpox na nakuha din ng unang naging kaso sa lungsod. May natukoy na 2 close contact ng pasyente pero pareho itong asymptomatic kaya inabisuhan muna ang mga ito na mag-quarantine hanggang Pebrero. Susunod! Dito boy! Makakausap natin ang ating embahador sa Amerika. Oo. So, ano ba ito? Simula na ba ito ng pagpapauwi ng mga Pilipinong walang papeles sa Amerika? Pero kasing iniulat na 2 dosena 24 daw, kumbachero. 24. Napauwi. Yan na ba yung mga TNT? Alamin natin. Malalaman natin mamaya mula sa ating ambassador sa Amerika. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:30. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nasa linya po natin ang ambassador ng Pilipinas sa Amerika. Ang embassy natin sa Amerika nasa Washington DC. Nasa Washington DC. Ano ba 'yung nasa New York? New York? New York. Konsulada lang yun. Konsulada. Konsulada yun. Alamin natin kung nasaan ba ngayon ng ating ambassador. Si Ambassador Jose Manuel Romualdez. Ambassador, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, magandang morning sa inyo, Jerry at saka Anthony. Opo. Yung po bang nasa likod niya na yun na yellow? Yung snow po ba yan? Live ho ba yan? Hindi. Ito yung taken last Thursday. Malamig na malamig. Pero malamig pa rin dito sa Washington, D.C. Oo nga, parang ano ho bang ano ngayon dyan? Zero degrees. Well, today medyo hindi gaano, pero malamig pa rin. Malamig pa rin. Diba, a little bit above the hindi below zero, pero up and down eh. Kaya yung isang araw below -11. Nag-i-snow po pala ngayon, ano? Katindihan pa rin ng winter, Ambassador. Yes, this is one of the worst winters since I've been here, no. Ganun po ba? Very, very, very cold at saka yung snow dito sa Northeast medyo malakas galing sa Arctic kasi. Oo nga, ano. Sanay na ho pala kayo sa lamig. Kami ho dito ngayon sa studio namin, 16 degrees Celsius lang. Nginingikin na kami, giniginaw na kami. Kayo parang ayos lang chill-chill lang eh. Well,
pag malamig na malamig, sobrang lamig, talagang yung heater naman, sobrang naman ng lakas. Kaya sa init at lamig, nandun ka. Yan ang mahirap. Opo. Ito ho, puntahan na ho natin yung marami hong, ito ho ang inaabangan talaga at binabantayan. Ang unang mga nare-report dito na sinusubaybayan namin, yung ginagawa ng Mexico na naghanda na sa kutakot-takot ng mga Mexicans na inaasahang i-deport ng Trump administration. Tapos ngayon din nakabalita kami na meron ng 24 na i-deport ang Amerika ng mga Pilipino. Simula na po ba ito, Ambassador? Ano po bang kalagayan ng mga Pilipino na yon? Well, actually, yung 24 na yan, even before the Trump administration na process na yan at saka na-deport na. Mm-hmm. At meron ngayon, there are another 18 actually that is being na-process na rin at saka up for deportation. Apo. So, yan. Lahat ng mga pre-notice na noon, yun, nauna na yon. Mm-hmm. At meron pang mga iba pang na pinoprocess pa lang ngayon. Pero unti-unti yan at I assume na in the next couple of weeks or months, dadami. Not necessarily Filipino. Maraming all kinds of nationalities na nakasalang na naka-process na yung kanilang mga papers for deportation. Mm-mm. Ano po ito, Ambassador? Mga nahuling mga TNT o mga undocumented Filipinos na nag-overstay dyan sa Amerika? Well, some of them, minalas sila in the sense that meron silang record na nagnakaw sila sa isang grocery store or something like that. Hindi naman masyadong matindi yung kanilang the crime they committed. Pero non-record sila, no? Pero meron mga iba na natsyempohan lang, nakasama doon sa lista at saka nakita sila, so detain kagad. Pero ito, noon pa ito, I mean, meaning to say, even during the Biden administration, meron ng maraming inuhuli na rin. At kaya ho ganyan. So, pero ang kinatatakutan ho kasi dito sa ilalim ng Trump administration, dahil yun nga ang kanyang deklarasyon, meron ho bang mga nangyayari dyan, Ambassador, na isinusuplong kapalit reward? Parang mga ichinuchuchu na makapili na ichinuchuchu para magkapera kapwa Pilipino? Siguro yan, hindi natin naiiwasan yan dahil maraming ganun na kaso nga, even before pa, marami ng ganun. Kaya nga sinasabi ko nga sa kanila na mabuti na magsabi na sila ngayon na kung meron silang chance na maging legal, kumuha na ng isang magaling na abogado. Sa embassy, meron kami mga nag-volunteer na mga ating mga film lawyers na bibigay sa kanila kung ano yung mga rights at kung ano yung pwede gawin nila na maging legal yung kanilang stay dito. Para gano'n, wala silang masyadong kinakatakutan. Yan ang ako para sa akin, yun ang sinasabi ko na mahirap yung ganyan na pag nagtatago ka, maski sino, maski ng kapwa Pilipino, baka isumbong kayo ng mahirap. Kaya nga Pero sa ngayon po, gaano karami yung TNT dyan sa Amerika, kung meron kayong listahan, kung meron kayong record? Listahan wala kami. We have estimates. So, ang estimate nga is anywhere between 300,000 upwards. But that's all over the US. Hanggang Alaska, meron tayo dyan. At saka marami dito, meron naman silang work permit pero hindi nila renew Kaya sila illegal ngayon. So yan ang mga aming sinasabi na kailangan trabahuin na nila ngayon at saka yung kanilang mga employer, they can actually sponsor them. Pero marami naman ito pumasok na tourist visa at saka hindi nila pinansin. 2 taon na, yan ang talagang medyo delikado sa lahat. Yun ang mga nawala silang record na nagtrabaho at saka talagang nandito lang na pumasok as tourist visas. At talagang ngayon. So ang mga kababayan natin na nagumpisa ng tama, sabi nyo nga may work permit, yun may laban may laban, pero yung talagang turista lang tapos
magtago na lang at mag-overstay na lang. Yun ang tagilid. Yun ang tagilid talaga. Kasi maraming ganon. Maraming pumasok na ating mga Pilipino pumasok dito that way. Hindi na, yung mga pumasok to the southern border, kung meron man, konting-konti lang. Pero ang karamihan, puro pumasok dito legally. Pero hindi na nila renew. Ang problema, if you came in here in the past, let's say 3 to 5 years, ang kanilang sharing of information medyo medyo kompleto. In other words, immigration at saka yung FBI at saka yung mga ibang mga agencies nag-exchange information. So it's easier for them to find you. Pero Ambassador, may tanong po ako dyan. Halimbawa, yung una nating napag-usapan, yung may work permit, nag-expire, hindi inayos, kung madiscover ngayon ng government authorities, pagka po ba sila ay sabihin inaayos naman nila yung papel, na-discover sila ng otoridad dyan, ikukulong po ba sila? Hindi. Most of them, meron na silang laban sa korte. No? So usually yan, they will have to present themselves sa court. At saka usually they will allow them to continue. Pero kailangan mag-report sila. Hindi pa namin malaman kung gaano katindi yung plano ng itong Trump administration kasi very strict na sila ngayon Noon kasi marami yung uhulihin tapos basta mag-post ka ng bond o whatever, pwede kang mag-libot tapos nawawala na naman. So ngayon mas na nila, alam na nila yung style na ganyan, so mas matindi na yung kanilang mga ginagawa, na paano nila malalaman kung nasan ka. But yung mga trabaho na dito, yan malaking pag-asa nila maging legal dito dahil meron sila mga employer that can sponsor them. Kung ganun nga ang mangyayari, kaya lang baka maunahan sila na hindi pa nag-aayos ng papel, sa dami ho rin ng mga walang trabaho dyan, di ba mataas din ang unemployment rate ngayon ng Amerika. Maiinggit. Halimbawa, makikita yung Pilipino tong panguna to bossing ko. Parang ganun na mangyayari. So, yung pang pagre-report na ganun, bukod pa dun sa reward, Ambassador, may reward nga ba talaga at yun ba'y binuhay ng Trump administration? Right now, wala kami naririnig na merong announcement na gano'n. Pero posibleng magbibigay sila ng award pag medyo matindi na yung kanilang hinahabol na gano'n. Pero as of today, ang report sa amin, yung mga na-process na at saka nandyan na at nakasalang na as for deportation, yan ang mga inuuna nila. At saka yung mga may nag-commit ng crime, talagang matitinding crime, yung mga lalo na yung mga gangs na nandito na nila. At saka yung 1.3 million na nahuli ng US government noon pa, yan ang inuuna nila that they're being sent. Nakita naman ninyo I'm sure nakita ninyo yung report na most of them were coming from Guatemala. Pinadala nila doon. Dito ho sa 24 Filipinos na ito, mga nakulong ho ba ito o gaya nung sinabi nyo lang na nakalabas tapos nag-hearing lang? Some of them may record nga. May record sila that they've been detained. So alam nila. So but ito before the Trump administration na process na sila, they were immediately removed. Tinatawag nila removed from the United States and deported. Opo. Sa ngayon po, Ambassador, dagsa na ba ang mga Pilipinong nagpupuntahan dyan sa embassy para magpatulong sa kanilang papeles? Well, in-announce namin na meron kaming linagay na sa website namin kung ano yung mga rights ninyo. Number 1. Number 2, kung meron kayong pag-asa pwedeng maligal at saka kailangan ninyo ng advice, pwede kayo pumunta sa ating mga konsulado anywhere, the nearest consulate, ng Philippine consulate, at saka pwede magkonsulta sa kanila. At we will refer you to one of those that are the law firms that are, ito mga Filipino-American lawyers na nag-volunteer to give advice. At eventually, of course, you'll have to hire them kung talaga may pag-asa kang maging legal dito sa Amerika.
Okay. Pero kung halimbawa andito sa Pilipinas, pupunta lang diyan sa Amerika, halimbawa kami ni Kumbatsero, gusto namin maghalo-halo ho diyan sa likuran nyo. sa DC. May problema ho ba? Mahigpit ho ba ngayon? Naghigpit po ba kaysa dati? Hindi naman siguro. Basta kung, lalo na kung nagkaroon na kayo ng visa noon, most likely, bibigyan kayo ng visa. Besides, kayong dalawa, kilalang-kilala kayo. Alam nila kung saan kayo tatago kung maiiwan kayo dito. Sasabihin ko, uy, kaibigan namin si Ambassador Romualdez, ha? Hindi nyo ka binigyan ng visa. Diba, baka mas lalong pauwi kayo. may mga US aid daw po, Ambassador, na sinuspinde para sa Pilipinas? Well, lahat ng bayan, this is a 90-day period that was announced by the State Department na suspended lahat ng aid. Aralan nila kung each country kung ano yung aid na binibigay at gusto nilang malaman o the Trump administration wants to know kung tama yung aid na yun na binibigay sa bayan na yun. Pero ang pagkasabi sa amin ang pagkaalam namin, ang review nila is ito mga bayan na binibigyan nila ng aid ay talagang kakampi at kaibigan ng Amerika. Yun ang sa President Trump. Ayaw na namin magbibigay kami ng aid. Tapos kami pang tinitira nito mga bayan nito. Or minsan, sinasabi niya yung mga nag-vote against the United States sa United Nations, yung mga ganyan. Ayaw ni Trump. Bakit pa natin tinutulungan niya kung lagi naman tayong kinakalaban? Ganon. It makes sense. Totoo So nga everybody, lahat ng mga bayan dito ngayon, everyone that's represented here in Washington, D.C., lahat we're just watching exactly kung ano yung mga bagong mga executive orders na binibigay ng White House. Ayun. Okay, teka muna. Kabilang ho sa mga in-announce ni President Trump noon, yung pagtigil din ng pagbibigay ng asylum. Meron ho tayong kababayang meron tayong border dyan, si Colonel Garma. Ano ho ba update doon, Ambassador? Well, nandito na yon si Colonel Garma. So, they're processing his asylum request, no? Basta bago dumating dito, bago pumasok yung Trump administration, in process na yan. Kaya hindi na yan, tuloy-tuloy na yan. Ngayon yung mga bago, sa tingin ko, ayan, walang pag-asa for now dahil talagang yan very strict ang rule na binigay ni President Trump sa kanyang mga border sa kanyang Homeland Security na isuspende lahat yan. Ano po ba status nung request for asylum ni Colonel Garma? Alam mo, one thing dito, Anthony, nakasalang na yan. They keep that as confidential. They will not give any information. Ang information na binibigay lang sa amin talaga, as a matter of courtesy, sinasabi lang sa amin na meron kami dito ngayon, let's say, 5 Pilipino na dinetain namin dito dahil they're up for deportation. So, andun lang. Pero why, kung ano yung reason, kung whether they were involved in any crime, whatever, hindi nila binibigay yan. And then they immediately remove them. They send them to the to a deportation center, and then they're deported to the Philippines. The U.S. Embassy in the Philippines now receives them together with and that's it. Hindi sila nagbibigay ng information kung sino at kung bakit kung if they were involved in any kind of crime. Naka-detain ho ba si Ambassador at di ba kasama niya si Colonel Garma tsaka yung anak niya? That is the information that we have. Naka-detain ngayon. Kasi pag when you're seeking asylum, siyempre if pinaprocess ka, they will not allow you to move around. Okay. Ambassador, salamat po sa inyo ng marami. Mag-ingat kayo sa lamig dyan, ha? Kailangan talaga. Pero okay lang. Hindi sanay pero pwede na rin masanay. Masanay. Salamat po. Ingat po. Salamat po. Okay. Salamat, Anthony. Thank you po. Magandang gabi po dyan sa atin sa Amerika. Ayan. Ambassador Jose Babes Manuel Romualdez.
Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1, Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Hoy! Come on! Sa Baguio pala, Baguio City, 9.4 degrees Celsius. Kahapon ba yan? Oo, kahapon. So ito ba yung pinakamalamig na ngayon so far, Mother? Sa Baguio, 9.4 degrees Celsius. Baguio, tingnan Kaya mo naman, yung... ba't ka pa aalis ng Pilipinas? Andito na yung mga malalamig na... may Baguio ka na. May Baguio na. Ngayon pala sa Baguio ay ang expected temperature ngayon ay 13 degrees. Ayan, 13 degrees. Ayan, ako. Yan yung 12 to 13 yan. 12 to 13 ang pinaka mababa. Mababa. Ayan, Kuya Eddie Sia, ating Melinda Sia. Magandang morning. Agang nakikinig ba sa atin si Kuya Eddie? Ninong Eddie. Ninong Eddie. Salamat tayo dyan. Ninang Melinda. Ayan. Magandang morning. Magandang morning. Uy, birthday sa pala mga ngayon. RRJ natin dyan at Petrol. Ayan. Bagay na bagay sa DCRH yan. Ay, nababanggit natin ng Baguio. Kapag pupunta ka dyan, syempre, madadaanan mo yung Urdaneta. Yes. Ayan. Kung ang Chinese New Year ay Tikoy, ang katumbas, ang Urdaneta, pagdating ng Pangasinan, Tupig. Kumbatsero, tupig naman. Dyan pala sa Urdaneta, may problema pala dyan doon sa yung tinatalakay kanina ni Kuya Angel, yung palang mayor at vice mayor dyan ng Urdaneta City, ay sinuspindi ng Malacanang. Ha? Panginoon, mayor tsaka vice mayor, sabay. Sino yung mayor at vice mayor dyan? Ang mayor at vice mayor pala ang mayor ay si Julio Rami Paraino. Ayan. Julio Paraino. At yung vice mayor naman ay si Jimmy Paraino. ano Parehong Paraino? Ano kayang relasyon nila? Magkaano kaya? Parehong lalaki. Meron palang inilabas na suspension order at ang nakapirma ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pati ang DILG kasama. May order, para i-implement siguro yung suspension order. Yung suspension order for grave misconduct and grave abuse of authority. Kaya lang, hindi raw ho natanggap nung mayor at vice mayor yung suspension sa kanila dahil sila ay nakabakasyon. Ibang klase rin. Nakabakasyon kami. Bakit kami, paano na matatanggap yan? Ang gagawin lang nila para hindi nila matanggap, tuloy-tuloy lang bakasyon. Ayan. Ayan, sabi naman nung governor ng, syempre kapag ganyan, kapag magbabakasyon ka, papaalam ka. Ang mga mayor pag magpabakasyon magpapaalam sa gobernador. Ayan, ganoon ang sistema. Ayan, sabi ho nung governor, si Governor Ramon Guico, Hindi naman nagpaalam magbakasyon yan. So doon na nakapokus ngayon ng ang usapan. Kung whether the suspension order is served or not. Ayan, yun daw huy sinuspindi ng Malacanang dahil sa may tinanggal silang pangulo ng Liga ng mga Barangay ng hindi ayon sa tamang proseso. Yan ang sinasabi natin. Huwag masyadong magiging parang Diyos kapag nasa pwesto. Pero meron palang, ang alam ko kumbatsero, meron ng panibagong doktrina dyan Kahit na wala pa yung taong pagsisilbihan ng suspension order or dismissal order for that matter, basta ipinaskil doon sa kanyang opisina
At nakikita ng maraming mga tao. Deemed serve yun. Deemed serve yun, kumbachero. No? Dapat ganun na nga. Dapat ganun na nga. Dyan naman sa, magandang umaga sa mga taga South Cotabato. Tayo pala'y napapakinggan doon, kumbachero. Ang sentro ng South Cotabato Coronadal City. Pero yung narinig mo ba dati yung bayan ng Tibuli? Tibuli, yes. Tibuli, di ba? Merong dati narinig lang natin yan sa mga balita. Yung bayan ng Tibuli, South Cotabato. Yan ay ice cream dati, saka tsokolate. Totoo yan. Pero ngayon, yan ay isang subdivision na namamahalin dyan sa Quezon City. Sa Quezon City. Nandiyan si Ibana. Ba't ba napunta tayo doon? Yung Tibuli ay ano yan parang tribo. May tribo yan na Tibuli na T-apostrophe bully yan. T-apostrophe bully. Tapos nagkaroon na sila ng sarili nilang bayan. Ipinangalan sa kanilang tribo. Ayan. Ang problema, dalawang bayan dyan sa South Cotabato ang sinuspinde naman ng governor ng provincial, ano ba tawag doon? Yung board, ang buong local government. Ganon. Bayan ng Tibuli, tsaka itong bayan ng Banga. Ubos. Mayor, vice mayor at mga konsehal. Ito naman ay napagkaisa ng provincial board. Provincial board naman ang may desisyon. Kaya sila ay umaapila naman ngayon sa palasyo ng Malacanang. Paano ngayon yung magpa-function ang LGU? Ang LGU doon. Naghahanap daw ng ngayon, meron yata ipinote sa Facebook. Sa sino man daw gustong maging mayor. Totoo maging vice mayor, maging konsehal, mag-apply lang daw po sa provincial government ng South Cotabato. Sa itaas, sa norte, ayaw isuspinde. Ayaw magpasuspinde, nagtatago. Ito naman, kumbachero, sinuspinde na sila sa ibang na-implement na to. Na-implement, pero sila ay nag-TRO sa korte, kumbachero. At ngayon ay umaapila naman sa Malacanang para i-overturn yung desisyon ng governor. Ay nako. Talaga naman ang local politics. Habang papalapit ang eleksyon, talagang patindi ng patindi ho yan. Iba rin yung local politics. Actually, mas emotional lang mga tao dyan Yung sinasenador na yan sabit lang yan Pagka bakbakan local politics, nakaw, maniwala kayo. Nandyan ang patayan. Talaga naman. Nandyan ang sakitan. Ayan. Di ba, Kuya Ernie Kaok? Ayan. Kuya Ernie Kaok, magandang morning. Magandang morning. At happy birthday daw sa elevator magnate na si Jojo Bacaro. Kuya Jojo Bacaro, happy birthday. Elevator magnate? Yes. Ano ba yan? Kapag gusto mong magpagawa ng elevator, Jojo Bacaro is the name. Kung gusto namang magpagawa ng elevated parking, Jojo Bacaro is the name. Ang tindi pala niyan. Jerry Labasan, narinig mo ha? Alam mo na kung sino ang kukontakin mo. Kukontakin mo, si Ernie Cao. Tony at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 27 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. China ginamitan ng nakabibinging sonic device ang BRP Cabra sa West Philippine Sea.
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sinuspinde ang Marine Scientific Survey sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. 24 na Pinoy na sangkot sa iba't ibang krimen sa Amerika na sampulan sa first wave ng Trump administration o deportation. Libong estudyante ng isang kolehiyo sa QC na nasa field trip sa Bataan, stranded. Naku po. Ilang oras na naglakad. Naku po. Mga magulang na bahala. Malacanang nilinaw na hindi national holiday ang January 27. Movie industry nagluluksa sa pagpanaw ng aktres na si Gloria Romero. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pagdahing balita. mamigay muna tayo ng pera. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sa Barangay Tugatog, Malabon. Yan. Ang ating ubod ng lakas, pumapagaspas na si Sherwin Alvaro. Go, go, go! Go, go, go! Jerry Katoning, kanina sa pambungad nyo, pinag-usapan nyo yung walang dalawang mga sasakyan na nagiging sanhi ng matinding problema ng ating pamahalaan. Dito rin sa Barangay Tugatog, Malabon, walang dalawan itong mga sasakyan na ito na halos mula pa magdamag kagabi. Walang dalawan dahil parking lot pala itong nung ating... Ang laki ng parking na yan. Ang dami sasakyan, ha? Diba? Ayan, parang multiple parking to. Yung harapan ng ating winner. Pag pumasok ka, parang nature garden yung kanilang bahay. Maraming halaman. Namumulaklak na tong namumulaklak na tong bayabas. Bayabas ba to? Bayabas. Ayan, may bunga na nagbunga na. Ayan yung bunga. Ayan, pero eto, may banga pa sila rito. Banga. Maganda umaga po, nanay. Pangalan niyo po. Lourdes Garrido po. Ba't ang lakas-lakas ang radyo nyo? Nado pa lang sa labas. Dinig na dinig. Dinig na dinig ba? Sa labas pa? Aba. Sa labas ng parking, dinig na dinig mo na yung radyo nitong sinari. Ano pinagmamalaki ng radyo nyo? Ano ba ang itsura ng radyong yan? Hindi ba nagre-reklamo? Hindi ba nagre-reklamo mga kapitbahay? Hindi naman, kasi tuwan-tuwa pa nga sila. Dahil, may libre silang, may libreng radyo. May libreng radyo. Ay, may tahuan pa kayo. Kayo ba'y nagtatahu po? Yan pala, ang tahuan nilalagyan ng sinelas kapag hindi ginagamit. Ano, mami? Nasa probinsya yung nagtitinda. Ang pangalan niyo po? Lourdes Garrido po. Si Nanay Lourdes Garrido. Nanay Lourdes, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Palagi po. Palagi. Madaling araw pa lang hanggang maghapon po yan. Maghapon. Mga drama po, nakikinig kami. Sino pa po rin yung announcer pag umaga? Ay, siyempre po, si Jerry Baha, si Anthony Taberna. Jerry Baha, Anthony Taberna, meron kang 1,000 pesos! Yay! At siyempre, meron ka rin grocery ng DZRH. Yun! Anong hanap buhay nila, Sherwin? Wala, dito lang binibigyan ako ng mga pensionada. Pensionada pala naman. Nag-aabang ka galing sa anak. Akala ko, nanay, may nagtitinda, gumagawa ng taho talaga dyan o-order sana kami ng tokwa Ay, meron kaya kung minsan, pag hindi na nabenta. Nakubutan tao, ginawang tokwa. Ayun. Ayos. Congratulations po. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas promo. Aris number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Parang Het, take it away. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
7:21 ng ating oras. Pasadahan muna natin ang ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. Nakikinig daw sa atin si Kuyang Eric Di Makulangan, kumbachero. Hoy, Kuyang Eric. Eric Dimac. Nagsan ba nagra-ride si Kuya Eric ngayon? Si Boss Eric. Baka Boss Eric, nagra-ride ka ba ng barko? Kasama ni GM J. Santiago. Ayan. Eto na, mas mabigat na traffic sa Ortigas Center. Naku, asahan daw dahil sa araw-araw na paghuhukay. Ayan na. Bakit? Ba't maghuhukay? Anong hinahanap dyan? Ginto? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Bakit pa maghanap ng ginto? Jerry at Anthony, tumakalya rito ang pangalan, Sapphire. Uy! Mga gems pala yan eh. Naman. Amethyst. Ayun. Kaya lang. Yan ba yung mga natagpuan mo doon sa inakyat mong bundok? Saan ba yun? Saan ba yung inakyat mong bundok na may kapantay nyo na yung ulap? Oo. Diyan lang sa may yan, sa may Sagada area. Sa Sagada. Kalamig, Jerry at Anthony ha. Para kang nakatayo sa ulap eh. Narinig ko kanina, binabit yung Baguio City eh. Ganoon na nga, yan ang sitwasyon dyan sa Mountain Province. Ano kinakanta mo? Pag ano kinakanta mo nung nandun ka sa Sagada? Wala ka bang napapansin? Yung ba kanta ron? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Puro ganon. Hindi nakaalis. Bakit nag-ukay dyan na Edniel? Dito sa lungsod ng Pasig, yung dating traffic ng Ortigas Center ay mas traffic pa simula ngayong araw hanggang Hunyo ng susunod na taon. Inaasahan kasing maapektuhan itong mga kalye ng iba't ibang hukay na gagawin nitong binabanggit na Pasig City ay Philippine Global Communications Incorporated at Ortigas Center Incorporated. Kabilang dyan yung excavation, open trenching at paglalagay ng manhole. Mamayang alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Araw-araw yan simula ngayong January 27. Kabilang sa maaaring makaranas ng pagbigat ng taloy ng mga sasakyan itong San Miguel Avenue, ADB Avenue, Julia Vargas Avenue, Sapphire Road, Garnet Road, Opal, Ruby, yung Ortigas Junior, Exchange Road, Lourdes Drive, Pearl Drive, Amethyst Street, Escriva Drive, Gold Loop, Jade Drive at Topaz Road. Nakakalat sa mga nabanggit na kalsada, nakita natin itong iba't ibang mga tarpaulin ng abiso. Pero nung nakausap natin itong Traffic Parking Management Office personnel ng Pasig City, wala silang ideya. Sa ating pa nila nalaman na may ganitong klase ng traffic advisory ngayong umaga. Batay sa abiso, inaasahan magtatagal itong proyekto hanggang June ng 2026. Kaya sa mga motorista, planuhin na maigi ng alternatibong ruta at magbaon ng iba yung pasensya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Salamat sa iyo, Edniel. Narito naman si 15. Ito daw pong Coast Guard at LGU naglilinis ng oil spill dyan sa San Isidro River. Saan ba yung San Isidro River? Nueva Ecija yan. Nueva Ecija yan. Diyan ako nag-aaral ng high school. Diba? San Isidro Elementary School. Alamin niya natin ang balitang high school tapos elementary school. Mabalik. Saan nga ba yan? Yung San Isidro River na yan. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry, katunying nagtulong na yung Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan sa paglilinis ng oil spill sa San Isidro River sa Laguna mula sa nasunog na bodega nitong weekend. Ayon sa San Pedro LGU, naglagay na yung PCG at San Pedro City Bantaylawa ng mga oil spill boom upang makontain at ang langis at hindi na kumalat pa sa Laguna de Baya. Nagsasagawa na rin ng testing o pagsusuri sa kalidad ng tubig at inaalam na rin yung lawak ng oil spill sa katubigan. Nagapaglagay na rin ng operation base sa mga otoridad
otoridad upang masiguro ang tuloy-tuloy na aksyon. Pinaalalahanan ng lahat ng residente na mag-ingat at iwasang lumapit sa apektadong lugar dahil sa posible na masamang epekto nito sa kanilang kalusugan. Nagsimula ang oil spill sa isa sa mga nasunog na bodega sa sitio South Bridge, Barangay San Antonio noong madaling araw ng Sabado at kagabi lamang naapula ganap na 9:40 p.m. Nasa 24 na kabahayan at 26 na pamilya ang naapektuhan ng sunog na nagsimula sa isang warehouse complex. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Magandang morning nga rin pala kay Assistant Secretary General Eli Cruz. Na maaga rin gumigising papunta dyan sa Department of Justice. Ang maaga rin General Eli Cruz na ASEC General Eli Cruz na gumising ngayon ay si Senator Loren Legarda dahil birthday niya ngayon. Uy, happy Senator birthday. Loren Legarda, Senator happy birthday. Wala ba tayo dyan? Si Senator Loren ay re-electionist, ano? Yes. Hindi. Di ba? Kung siya ngayon, may term pa siya. May term pa. Kahala lang sa kanya. Ayan. Senator, kasi laging may mga naglalabasang mga survey eh. Oo. Kasama pa rin siya. baka naisasama niyo si Senator Loren. Hindi siya kandidato. Hindi siya kandidato. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:27 ang ating oras. Magdamag na nag-alala mga magulang ng libo-libong mag-aaral ng Best Link Colleges of the Philippines sa Quezon City matapos na magkaaberya ang dapat sana'y masayang field trip ng kanilang mga anak sa Hermosa, Bataan. Ayon sa mga magulang, 10 oras na ng gabi ay pinaglakad ng 2 oras ang mga estudyante sa madilim na kabundukan dahil wala silang bus na masakyan pabalik ng Manila. Ayan, Ano nangyari sa may bus video nila? nga, Sa social media post na viral ngayon sa Facebook, ilan sa mga mag-aaral ay hindi na kinayang matinding pagod at gutom kaya't marami sa mga ito ang hinimatay. Nako. Matindi. Nako naman. Nakaresponde naman ang mga ambulansya ng Hermosa, Bataan para mabigyan ng first aid ang ilan sa mga estudyante. Sa statement na inilabas ng Quezon City Government, hinimok nito ang mga paaralan na maging responsable sa pagpaplano at pakikipagkoordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang otoridad. Nagbabala ang QC Government na kailangang sundin ng mga paaralan ang tamang protocol sa kaligtasan upang maprotektahan ang mga estudyante at maiwasan ang abala at pag-aalala. Matatandang dahil din sa kahalintulad na field trip nang may mamatay. Oo, di ba? Na 15 tao kabilang ang 13 estudyante ng Best Link Colleges. Doon din ba? Doon din. Yan din. Matapos maaksidente ang bus na kanilang sinasakyan sa Tanay Rizal noong Pebrero ng 2017. Mabuti na lang at dito walang bus. Walang bus. Walang aksidente sa bus na nangyari. Ito naman walang bus na sumundo. Walang bus na sumundo. Walang bus na sumundo. Kung maayos lang coordination diyan, si Mayor Jopet Inton pa ng Hermosa. Gusto chopper pa pasusundo sa mga bata na 'yan. Tingnan mo na. Kaya lang kung walang coordination, di wala siguro kamalay-malay yung LGU ng Hermosa doon, ano? At saka yung paaralan na yan, mukhang dapat markado na ito dapat sa DepEd at sa Quezon City Government. May follow-up report dyan si RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Kayo nandito mismo sa tanggapan mismo o dito sa main university, ditong Best Link College of the Philippines, dito sa Novaliches, Quezon City, Jerry at Anthony. At sarado itong pinaka-gate nito. Kausap ko kanina yung babaeng gwardiya, yung lady guard nitong Best Link Colleges of the Philippines. Wala pala silang pasok ngayon dahil 23rd founding anniversary, Jerry at Anthony, itong Best Link. At sa araw pa ng Huwebes, yung resume ng kanilang klase. Kaya sarado ngayon. At walang magbibigay ng pahayag doon sa insidente na ikinabahala ng mga magulang na yung mga anak ay nag-aaral dito sa Best Link kagabi. Dahil kung makikita mo ngayon sa social media, Jerry at Anthony, ay talagang yung hinaing ng mga
yung mga nag-aalalang mga magulang, mayroon pang nag-post Jerry at Anthony yan sa Facebook, binabanggit alas 4 na ng madaling araw nung makarating yung kanyang anak mula dito sa field trip na sinagawa kahapon dyan sa isang malaking resort dyan sa Hermosa sa lalawigan ng Bataan. Mga ilang taon yung mga bata? Mga ilang taong gulang yung mga bata, Val? Mga college na ito, Anthony. Mga college na. Mga college na ito to. So mga nasa 20 siguro, mga ganon yung mga itong mga estudyante. Ang sabi ng Quezon City LGU ay libo-libo yung bilang. Madami. Marami pala estudyante yung best link na yan. Oo, best yan. Eto nga piloto nating Sheriff Mendoza Jr., yung kanyang anak nag-aaral. Nag-aaral dito sa best link. Dahil karamihan dun sa mga nag-aaral dito, Sheriff Anthony, ay mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan, residente ng Caloocan. Dahil saan ba yan? Ito'y pagitan na ng Quezon City at Caloocan City, Jerry. Yung North Caloocan, ano? Kung tawagin. Anong highway yung nasa harap na yan ng Best Link? Itong highway na ito ay Susano yata ito, General Luis Street. Diyan nga. Papunta ka na Bernard. Susano Road. Susano Road. Pag diretso ka rito, North Luzon Expressway na papunta ng Susano Street. Dami pala estudyante dyan, ano? Correct, alalang-alala yung mga magulang dahil sariwa pa sa kanilang alaala yung nangyari noong February ng 2017. Kung saan field trip din yung naging dahilan ng isang malagimak na aksidente kung saan bumangga doon sa poste yung isang bus na sasakyan ng mga estudyanteng nagsagawa rin ng field trip noong February 2017 na nagresulta nga ron sa pagkamatay ng 15 katao at 13 rito ay pawang mga estudyante. Ba't ba kahilig sa field trip niyang best tank? Hindi, tanki naman niya. Ito yun. Yung best link. Ba't kahilig nila sa field trip? Uso pa ba yan? Yung mga field trip, ang dami ng mga trahedyang nangyari dyan sa mga field trip na ganyan Correct, dahil yung Department of Education at maging yung iba pang sangay nun na may kinalaman sa eskwelahan, yung DepEd at dun sa college ay naglabas din ng statement dahil nga dun sa nangyari noon ay pinagpawal. May moratorium noon dun sa mga field trip ng mga estudyante. Bal, naalala mo pa yung field trip naman dyan sa may Bulacan, San Miguel, Bulacan, yung umangat yung tumaas bigla yung tubig sa may biyak na bato. Nagkaroon bigla ng tubig. Walang ulan sa baba, sa taas, sa bundok may ulan. Umulan. Nako, di nalunod. Ang daming nalunod. May mga nalunod na mga kabataan doon na sumali din diyan sa mga field trip. Ano bang matanong ko nga, kung ikaw ay magulang at nagpaalam yung anak mo diyan, ano ba ang mapapala nila sa field trip sa bundok? Alam mo, Anthony, kung babasahin yung viral kasi sa social media itong insidente kagabi sa Hermosa, Bataan, kung babasahin mo yung binabanggit ng mga magulang, kapag hindi raw sumama yung mga estudyante, apektado yung grade. Ayun, laging ganun. May panakot lagi na ganun. Kaya kahit na mahal yung ibinayad nila, sabi doon sa mga komento ng mga magulang, 1,000 daw doon sa pamasahe pa lang. Yung entrance fee ay iba pa. Yun daw, ang isang inireklamo pa nila, wala silang mabilhan ng pagkain, walang mabilhan ng tubig kagabi. Kaya yung iba na dehydrated ay bumigay yung katawan ng mga estudyante. Kaya naman, mabuti na lang yung local government unit na nakakasakop doon sa lugar, doon sa resort na kanilang pinuntahan, ay nakapag-responde dahil gabing-gabi na naglalakad pa, tinahanap ng mga estudyante yung mga bus na naghatid sa kanila patungo dyan sa isang resort dyan sa lalawigan dyan sa bayan ng Hermosa.
sa lalawigan. Mabuti na lang walang namatay, kundi baka naulit ang Bataan Death March. Parang Death March nga ang nangyari. So sa ngayon ay iniintay pa natin yung official statement na ilalabas ng pamunuan ng PESLink dito sa nangyaring insidente na ipinag-alala ng mga magulang na yung kanilang mga anak ay sumama doon sa field trip dyan sa bayan ng Hermosa sa lalawigan ng Bataan. Saka maiba na, bago ka lang umalis dyan sa campus, sabi mo ay founding anniversary, 23rd founding anniversary ng eskwelahan. Sa amin sa Nueva Ecija, pagka founding anniversary, mas may pasok dahil sa may mga activities yung eskwelahan. Ngayon dyan, sarado. Oo, saka napansin ko lang, Anthony, bakit tuwing kanilang founding anniversary, hindi ginaganap dito sa loob ng kanilang eskwelahan, kundi sa labas. Dahil founding anniversary din noong 2017. Ayun. Sa labas. Maliit daw kasi yung lugar. Maaari siguro, pero dapat, ang sabi ng Quezon City Local Government Unit, ang dapat, siguraduhin yung kaligtasan muna ng mga estudyante. Talaga, dapat. Kaya titingnan din natin kung anong magiging action din dito, kung may mape-penalize ito dahil hindi lang isang beses na nangyari itong ganitong mga insidente. Meron daw kasing malaking kita. Yung iba may naghihinala, may mga laking kita raw diyan sa field trip na yan. Yan ang dapat na maimbestigahan na Jerry at Anthony. Wala rito sa Quezon City. Back to you, Jerry at Anthony. Thank you, Val. 7:37 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46, tuloy ang mga pangunahing balita. Ginugulita ngayon ng Muslim community ang Al-Isra wal Miraj o ang Night Journey and Ascension of the Prophet Muhammad, partikular sa Bangsamoro region at iba pang Muslim areas sa ilalim ng Muslim Code. Kasabay nito nilinaw ng Palasyo ng Malacanang na hindi holiday sa bansa ngayong Lunes, kasunod ng mga kumakalat na post sa social media. Kayman maaarian niyang hindi pumasok sa trabaho ang mga Muslim sa mga lugar na hindi inoobserba ang nasabing Muslim holiday gaya sa Metro Manila. Sa mensahe ng Pangulo, hinimok nito ang Muslim community na pairalin ang sikap at tiyaga. Kay Manny Villar yun. Kay Ninong Manny Villar yun. Tito Manny. Tito Manny yun. Upang makamit ang tagumpay. Teka muna, kumbachero, paano yung Chinese New Year? Hindi ba holiday yun? Holiday yun. Special day. Special day. Kailan ba yun? Sa Miyerkules. So sa 29. 29, 29, ayan Ayan, special day ang Miyerkules. Alam mo na. Sabi Greg, ako na una ha. Tumango naman si Greg. Sa ibang balita, nagluluksa po ngayon ang Philippine entertainment industry sa pagpanaw ng Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero sa edad na 91. Lubos ang naging pasasalamat ng panganay niyang anak na si Marites Gutierrez sa lahat ng nagpaabot ng pakikiramay at suporta sa pamilya ng batikang aktres. Ilang mga kilalang individual tulad ni Charo Santos Concio at Chiang Ami Perez ang nagbahagi ng kanilang tribute para kay Romero bilang pag-alala sa naging impluensya ng aktres sa kanilang buhay pati na sa buong industriya. Halos pare-parehong inalala ng mga fans at kakilala ni Romero ang kanyang pagiging humble pero elegante na karakter sa harap at likod ng kamera, gayon din ang hindi matawarang galing sa pag-arte. Nakikiramay po ang buong MBC DZRH sa pamilya ni Miss Gloria Romero. Sinuspindi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang Maritime Scientific Survey at sand sampling sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. Sa ulat ng Coast Guard, patungo sana ng Sandy Cay, isang dalawang patrol vessel ng VFAR nang biglang palibutan ng tatlong Chinese Coast Guard vessels. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, tinangka ng mga ito na banggain ang barko ng VFAR pero sa pagmaniobra ng crew ay naiwasan. Bukod sa agresibong aksyon na ito, nagpadala pa ng 4 na malilit na barko ang China Coast Guard para iharas din ang inflatable boats ng VFAR na siyang
nagdadala sana ng tauhan sa Sandy case. Wala pa ang sitwasyon na magpadala din ang mga ito ng People's Liberation Army helicopter at ipinalipad sa ibabaw ng inflatable boats na nagpalakas ng alon sa lugar. Bilang pag-iingat, napilitan ng BIFAR kasama ang ilang Coast Guard personnel na i-abort muna ang kanilang misyon. Muli na namang nangharas ang Chinese Coast Guard sa nagpapatrulyang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito matapos gamitan ng China Coast Guard ng nakabibinging sonic device o long-range acoustic device na tinatawag na LRAD ang Philippine Coast Guard. Ginagamit po ang LRAD bilang panlaban sa mga pirata sa dagat na lumilikha ng mataas na decibel level at nakasasakit o nakasisira sa pandinig ng tao. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ang China Coast Guard ng nasabing device laban sa BRP Cabra, ang barkong pinadala ng Philippine Coast Guard para hindi makalapit sa baybayin ng Zambales ang barko ng China. Bukod pa ito sa mga unang pangaharas ng China sa Pilipinas gamit ang water cannon at laser. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Eto na ang ating showbiz. Sino itong aktor na matapos na sila'y magkahiwalay ng kanyang girlfriend, panay daw ang iniikutan yung bahay ng kanyang girlfriend ngayon. Oy, Kuya Boy Fabian, may huhulaan ka na naman. Sa pag-asang sila'y magkakabalikan. So ikot siya na ikot? Iniikutan yung bahay. Nung naghiwalay, tapos panay ang paramdam. Panay ang paramdam. Sino ba yan? Sino ba yan? Atid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry at ka, Tunying. Well, talagang hindi pa rin daw pala makapag-move on itong aktor na ito matapos ang kanilang hiwalayan. Una, hindi pa nito tinatanggal yung mga picture niya sa kanyang kwarto. Pangalawa, ito, iniikot-ikutan daw yung bahay ng naturang actress na kung saan ay umaasa itong makikita niya ang dalaga at magkakaroon sila ng pagkakataong magkabalikan. Nagkaroon daw ng chance na magkita ang dalawa noon, pero talaga daw umiiwas itong si actress dahil ayaw na nitong makausap pa ang nasabing binata. Talaga, Hinapo niya na, kinalimutan niya na dahil sa mga na alaala sa mga pangit na ginawa nito sa kanya. Bakit ba nagkahiwalay yung dalawa? Abay, dahil babaero daw itong si aktor. Ganun pala. Nambubae pala. Babae itong si aktor na ayaw nitong si actress. Siyempre pa, wala namang sino mang babae na gusto nila ng boyfriend nila. May ibang... baka naman hindi totoo. Baka naman sobrang selosa lang siya. Baka naman, Ay, yung mga nagpapatul. Para mga sulsul. Meron kasing ganun nangyayari yan nagkakahiwalay dahil sobrang selosa. At saka ang napagkwentuhan ng babae, imbis na sabihin, baka naman na kwan lang yun, baka naman na kaibigan lang yun. Yung napagsabihan ng babae, kwan pa, sulsul pa. Diba? Wala naman siguro doon si Tita Malu Sino ba yung third party na naging dahilan ng paghihiwalay? Doon sa isang actress. Actress din? Bakit bukod doon sa actress na walang pang-amoy, marami pang chiching o mga girlaloo na nasa... Pogi ba yan? Pogi? Abay, napakagwapo. Kamukha mo, Katunying. Kamukha mo rin ka, Jerry. Huwag kang mag-alala. Talaga. Kung kamukha lang pala namin, ba't naman siya magsiselos pa? Ayun. Kaya naman, ayan, umaasang naturang aktor na magkakabali. Affected ba yung kanyang showbiz career dahil sa hiniwalayan siya ni babae? Sabi nila hindi na raw bongga, pero ako napanood ko sa isang show. Abay, ang dami-dami pa namang tao na talagang naniniwala sa aktor na ito. Magaling naman talaga rin siya kumanta. At magaling din naman artista. Clue! Banggitin na natin.
Siyempre si Daniel Padilla. Hindi mo man lang pinahirapan si Kuyang Obet Imperio natin saka si Kuya Boy Fabian. Si Katniel pala yan. Si Katniel Padilla pala yan. Oo, yun ang usap-usapan ngayon. Tingnan natin DZRH. Sino daw yung third party? Wag natin sabihin. Oo. Dahil? Oo, basta. Hello, Mami Cherry Ramirez. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po yung RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Hoy, binabati din pala natin ang happy birthday si ating Jennifer De La Cruz. Ating Jennifer De La Cruz, binabati ka ng ex-boyfriend mo, si Kuyang Romel De La Cruz. Happy birthday. At kahapon birthday ni... ano ba yan? Amazing Touch. Ayan. Buti tumama. At kahapon naman birthday ni Heidi Taberna. Si Heidi. Happy birthday. At si Ray Marfil. Ayan, nag-birthday din kahapon. Happy birthday sa inyo. Nagkukwento tong si Clark Development Corporation President Agnes De Banadera na katakot-takot na pasahero daw ngayon ang gagamit na ng Clark. Oo, more than 925,000 passengers of low-cost carrier Cebu Pacific will soon have to travel to Clark just to take their flights to smaller towns that are reachable only by smaller planes. Ililipat na kasi yung mga propeller type na mga eroplano sa Clark. Ayun. Ang marami niyan Cebu Pacific. Ayan, yung mga papunta ng Boracay siguro, mga ganun. So magagamit na ng gusto yung Clark Airport. Napakaganda ng Clark Airport. Talaga. Tama naman kumbachero na magamit talaga yung Clark Airport na yan. Ayos. At para ma-decongest din itong NAIA. Na para ang gagamit na lang nito yung mga jumbo. Yung malalaki. Kasi yung palang parking ng maliit at parking ng malaki, isa lang yun. Nga, di ba? Kaya nga So ayos yan sa mga pinatutupad na pagbabago dyan sa NAIA sa ilalim ng bagong management ni Bossing. Ninong RSA. Take it away. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Ched nga pala dapat. Kasi college pala yung best tank, Hindi nga tanky yun. Ano ba yun? Naalala ko tuloy yung pangalan ng kumpanya ni Kuyang Carlito dati, yung magawa ng Makapuno. Yung tinutulugan namin dati. Ang pangalan, The Best Food Products. The Best. Ito naman, Best College. Best Link. Yung Best Link pala. Hindi Best Tank. Tama. Yung mga field trip na yan. Wala namang kinalaman. Saka ano ba mapapala ng mga bata ngayon dyan? Mga kolehiyo na yan Kaya nga Nasa kolehiyo na yan malalaman nilang may bundok pala sa Hermosa. Pambihira naman kayo. Ano bundok. ba? Nako. Pero ang maganda na ginagawa ng ibang eskwelahan, yung immersion, kumbachero. Yung pinapayagan mong estudyante na makasalamuha ang mga kababayan natin na ordinaryo ang halimbawa, pamumuhay. mga naninirahan sa bundok dyan sa Hermosa. Makita nila ang paanong mabuhay, paanong makakuha ng makakain, ang mga nasa, para malaman sila mismo, makita nilang kahalagahan ng buhay, kahalagahan ng pera, ng paghahanap buhay, na hindi manglustay. Hindi mga kabataan ngayon, akala sabi nga nung nanay ko, ano tingin mo, tumatay ng pera? Pareho. Mga nuebisiano talaga ang magsalita. Pagka ganun, pwede, di ba? Immersion. Saka hindi lang aakyat sa bundok yun, tapos sama-sama, hindi.
titira ka sa bahay ng isang pamilya, pwedeng dalawa kayo para may parang tandem, para hindi naman na nag-iisa kung babae yan, especially kung babae. Merong matututunan. Ang ganda nun. Ang ganda. Maraming matututunan ng mga bata, ang mga estudyante sa ganung mga sitwasyon. Ang eskwelahan natin, Ateneo. Ateneo. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Of living is gone.